Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. This channel is dedicated para dun sa gustong matuto ng QuickBooks online. Meron tayong course outline dyan mga boss, madami-dami pa yan. Tsaka meron tayong module binibigay every video. So I'm sure marami kayong matutunan dito mga boss. Tambay lang kayo sa channel natin. At saka pwede nyo siyang ma-access anytime. Basta meron lang kayong internet, visit nyo lang channel ito natin sa YouTube. So promise ko sa inyo mga boss, marami kayong matutunan dito. So kompleto na po lahat. Kailan nyo pa sisimulan? Let's go! Okay mga boss, ang gagawin natin ngayon is magkakategorize tayo ng mga transactions sa Chase Bank natin at saka sa credit card. So kung nasa dashboard kayo, punta kayo dito sa My Apps, Accounting, din Bank Transactions. Yan, so makikita nyo mayroon tayong dalawang transactions dito. Meron sa Chase Bank at saka si CTCC Bank. So kung magtataka kayo kung paano napunta itong mga transactions dito, panoorin nyo yung last video na upload natin kung paano mag-import ng data sa bank data. So, andun yung video natin. So, sundan nyo lang. Okay, so, ang tanong, anong unahin natin i-categorize? Credit card ba o Chase Bank? So, mga boss, ang unahin natin is always the Chase Bank kasi ito yung source natin. Source kung saan natin kukunin yung expenses. So, kung hindi nyo alam kung ano yung categorization, ang categorization mga boss is para ma-filter natin kung anong klaseng expenses at saka anong klaseng na-receive na payment natin. Kailangan natin siyang i-categorize para malaman natin, ma-filter natin sa profit and loss kung anong klaseng expenses ito, anong klaseng sales ang na-generate natin. So, ganyan. Para makuha natin yung management report na kakailanganin ni client. So, mag-start na tayo. Dito tayo sa Chase Bank. Ayan, so i-click nyo tong Chase Bank. So, malalaman nyo kung nasa Chase Bank kayo kapag nag-color blue ito. So, ayan nag-color blue. So, punta kayo sa baba. So, makikita nyo, mayroon ditong date, description, pay, categorize, match, spend, receive, and action. So, dalawa lang naman yung titingnan natin dito. Ito yung sa spend at saka si receive. Pag sinabi natin spend, ito yung mga expenses. Pag sinabi namang receive, ito yung na-receive natin sa Chase Bank. Ayan. So, in this case, may na-receive tayong 1,959 at saka meron tayong na-receive na 35,000. Meron dito. And the rest is mga expenses na natin. So, eto. Kung magtataka bakit mayroong green dito. So, ang sinasabi dito is paired to another transaction. Pag may ganito na prompt mga boss, ibig sabihin is meron tayong pinaggastuan, pinasok natin sa credit card. Ayan. Kung makita nyo, paired to another transaction which is si CTCC. So, kung i-double check natin yan, kung pumasok ba talaga sa CTCC, kung makikita nyo, ang transaction date is January 9, payment to credit card. Ang amount is 2519. So, kailangan natin yang i-double check. Dito tayo sa credit card. Punta tayo sa date. January 9. Ayan. Saan yun? Ayan. So, 2519. So, ayan. Merong pumasok from Chase Bank which is na-receive natin. Ayan, receive. 2519 galing kay Chase Bank. So, kailangan natin yang i-match. Pag sinabi naman nating match mga boss is pag sinabi nating match is dapat magtugma yung expenses natin o yung source natin kung saan siya nanggaling at saka kung saan siya patungo. Kailangan natin siyang i-match para hindi mag-duplicate yung transaction. Kasi kapag i-categorize natin ito, ayan, kapag i-categorize natin yan, magdodoble yung transaction. Dapat is match siya. Kasi sinasabi dito, dapat i-match mo siya, i-paired mo siya. So, let's start with the transaction na kailangan natin i-match. So, pwede nyo naman itong i-click yung nasa ibabaw kung gusto nyong ma-organize yung inyong transaction. Halimbawa, dito. Date is hindi siya nagkarambola yung mga date dito. So, click nyo lang yan. Ayan. So, nag-start na siya from the first day of the month to 4, 7, 9, up to 30. So, by the way, yung Chase Bank na pala natin is meron tayong 39 transactions. Ayan, makikita nyo dito, 39. So, 39 transactions. Ito lahat na kailangan natin i-categorize. Uunahin muna natin itong kailangan natin i-paired. So, click nyo lang tong categorize or match. Ayan, so bumalik siya. Ayan, so unahin muna natin to. So, dapat natin siya i-match. So, pag match naman pala, kailangan mo siyang i-double check. So, kung makikita nyo, paired to credit card. Na double check na natin to.
So, galing siya sa, ang source is si Chase Bank. So, kailangan natin siyang i-match. Or pwede nyo siyang add card payment. Dito tayo sa match. So, 2519, match nyo lang yan. So, kailangan nyo munang i-select to bago siya i-match. Ayan. So, kung mapapansin nyo, 39 yung Chase Bank natin, naging 38 na siya. Bakit? Kasi nag-match na tayo. So, paano nyo malalaman kung nag-match na kayo? Eto, from 39 naging 38. Yung na-match natin is napunta siya dito sa categorize. Ayan. 2519. Yung 38 is dito nyo i-click yung for review. Yung mga for categorization natin dito sa for review. Ayan. So, meron na lang tayong 38 na transaction. So, start na tayo sa pag-categorize. Ayan. So, open lang muna ako ng Google. Kapag magka-categorize tayo is ang ano talaga natin is magagamit natin is Google talaga. So, ayan. Pag sinabi nating Target South Carolina, hindi nyo alam kasi ito kung anong klase itong, by the way, expenses ito ha, nakalagay sa spend. So, hindi nyo alam kung saan niya ginastos ito. So, ang gagawin nyo dyan is i-search nyo yan. Target South Carolina. Search nyo yan kung anong klaseng expenses ito. Ayan. So, target is, pagkakalam ko parang mall ito eh. Ayan, kung makikita nyo. So, para siyang mall. So, i-categorize natin ito as copy-paste muna natin to. Target South Carolina. Add nyo lang kung wala. Tapos, copy-paste nyo yung Target South Carolina. Ayan. So, anong klaseng account siya? So, pang mall siya. Tapos, meron siyang kapagkainan. So, ilalagay ko to as meals. So, ayan. Meals and entertainment. So, kung nagtataka kayo kung saan nanggaling tong meals and entertainment, galing ito sa chart of accounts natin na ginawa natin. So, balikan nyo yung video natin kung paano gumawa ng chart of accounts. Ayan. So, nakategorize na siya as meals and entertainment. Tapos, add nyo lang yan. Ayan. So, nag-add na tayo from 38 kanina, naging 37 na lang. So, napunta na ang dalawa dito sa nakategorize na. Ayan. Target South Carolina. Nakatag natin siya as meals entertainment. So, balik tayo. Dito sa bank transfer owners. So, sabi dito bank transfer from owners. So, copy-paste lang natin yan. Add new. Copy-paste. Tapos, pag may ganyan, bank transfer, categorize natin yan sa bank charges. Ayan. So, naging 36 na lang. So, ganun lang ang pag-categorize, no? Kung hindi kayo sure talaga kung anong klaseng transaction, Google nyo talaga. Google ang magiging best friend nyo dito. Ang bank transfer, copy-paste nyo lang yan. Select pay, add new. Copy-paste nyo lang yan, bank transfer. Tapos, yung account niya is bank charges. Ayan. Best Buy, pag sinabing Best Buy is parang ano to eh. Parang grocery. Check nyo lang, double check nyo dito. Best Buy. Ayan o, Best Buy. So, para siyang grocery outlet. So, parang meron din siyang kakainan dito. So, itatag ko siya as meals ulit. Kasi, mahilig tayo sa kainan. So, something's not quite right. Okay? X lang muna natin yan. Best Buy. Ayan, so Best Buy. Kapag wala dito, add nyo lang. Tapos, meals tayo. Ayan. Click add. Sunod, ATM withdrawal. Kung wala dito, add nyo na lang ha. So, walang ATM withdrawal, add nyo na lang. ATM, pwede na yan ATM. Basta parang keyword nyo lang na meron kayong hint kung anong klaseng transaction siya. Facebook ads, type natin Facebook. So, pwede na yan, Facebook supplier. Kapag sinabi kasing ads, marketing yan.
So, search niyo advertising and marketing. Parang yung Facebook ads talaga. So, nagbabayad si client pang marketing sa kanyang business. Shakey's, alam na yan. Pagkain talaga yan. So, walang ad natin. Walang Shakey's daw. Save natin. Tapos, meals. Alam niyo naman, mahilig tayo sa pagkain, Pero anyway, pwede nyo, hindi kayo sure talaga sa transaction, pwede nyo i-ask si client na anong klaseng transaction ito para may double check kayo. Meralco. Meron bang Meralco? Meron tayong Meralco supplier. So, pag sinabing Meralco, kuryente yan eh. So, dito tayo sa electricity. Ayan, water and electricity. Add nyo lang yan. Transfer to all American. So, parang bank charges, transfer ng account. So, all American. Ayan, American footwear. Tapos, bank charges. Kasi transfer siya eh. Dito naman sa Jimmy Jones. Parang tong Jimmy Jones eh. So, pag sinabing resto, kainan ulit ito eh. Ayan. So, Jimmy to. Hindi ko lang na-copy yung J. Ayan. So, kainan siya parang parang mga fast food, ganun. So, tag pa rin natin siya as meals and entertainment. Add nyo lang natin. Save. Then, meals and entertainment tayo. Ayan. All home is parang mga furnitures. Kumbaga. So, type natin. Parang merong all home dito eh. Ayan. Supply or home. Ano yan? Mga furnitures yan. So, ayan. Furnitures and fixture. Under fixed asset. Add nyo yan. LA Water Corp. So, to? Pang, bayarin sa tubig. Ayan. LA Water Corp. Tayo sa water. So, magkasama na yung water at saka electricity. Susunod, Telos Internet para tong subscription provider. Provider ng internet. So, pwede nyo i-double check. Ayan. Tapos, paste nyo sa Google. Ayan, home internet daw. High speed. So, para siyang subscription. Ayan, Telos Internet. Another ko. So, meron na daw. Kala ko kasi wala. Telos. Ayan. So, dito tayo sa internet. Phone and internet. Ayan. Kitchen food house. So, pagkain na naman. Kitchen. Wala. So, add natin. Kitchen food house. Ayan. So, Matic meals yan. Ayan. Sunod itong steakhouse. Meron ba tayong steakhouse dito? Wala. Add tayo. Steakhouse. Paborito ko pa naman tong steak. Ayan, meals. Gawin natin is meals entertainment. Deposit. Bank charges ito. Okay. Deposit. So, add nyo lang tayo kasi walang deposit dito. So, bank charges. Under natin sa bank charges. Susunod itong PayPal, Uber. So, parang to eh. Pagkain na dito sa Pilipinas, parang food delivery, kumbaga. So, meron bang PayPal? Wala. So, add nyo natin. PayPal, Uber. Save natin yan. Meal. So, depende sa iyo kung ano yung mga name na ilalagay nyo. Basta importante is meron kayong, kumbaga, keyword. Kumbaga, kung ano yung mga transactions na para matag natin. Hindi kayo malito. Insurance naman is United Health Insurance. Meron ba tayong United Health dito? Ayan, United Health Insurance. So, parang mayroon ata insurance dito eh. Ayan, so insurance expenses. Expenses kasi meron itong 1,500 under expense. Susunod naman itong Starbucks. So, pagkainan ito. Starbucks, parang
fast food, kumbaga. Ayan, so save natin yan. Then meals. Ayan. Upwork, parang ano to eh. Parang contract and labor, parang mayroon siyang client, mayroon siyang pinapagawa, parang VA, kumbaga ganun. So, Upwork, nagbayad siya ng talent fee, kumbaga. So, 24.84. Ano to? Contract to. Contract, ayan. Contract and labor. Add natin. Deposit, again, bank charges ito. Ayan. Bank charges. Susunod itong Square. So, kung hindi nyo alam ang Square, ano nyo yan, i-paste nyo yan. Tapos, alamin natin. Sabi dito, eto, power your interviews, sell anywhere, diversified, streamline, manage your staff, get paid faster, for seller, physical online store. Parang ano siya eh, para siyang system rewards, payment and manage business friend. Oo, yun nga. Para siyang, kumbaga, kung meron kang mga points, kumbaga, so magagamit mo siya, convert mo siya into sales. So, Square. Meron bang Square dito? So, ayan. So, sales. Kasi magagamit mo siya as ito, sales o product income. Convert mo siya into kung meron kang bibilhin. Traders Joe, ano ba itong Traders Joe? I-paste natin. Ayan. So, Traders Joe Home. Sinasabi dito is parang American grocery store. So, pwede siyang pagkain. So, Traders Joe. Ayan, save lang natin yan. Meals. Gaggle G Suite. Para siyang subscription mo sa Gaggle eh. So, under subscription ito. Ayan. So, subscription. Juice and subscription. Ayan. Add nyo lang. So, itong Dropbox. So, subscription ulit ito. Para tong ano eh. Parang software kung meron kang isi-save. Parang flash drive, kumbaga. In layman's term. So, Dropbox. Ayan. So, ano to? Juice and subscription ulit. Wing Bites, ano to? Pagkain ito. So, kung hindi kayo sure, again, andyan naman si Google para magbigay ng information sa inyo. So, Wing Bite, ayan. So, para siyang mga pagkain. Manok. So, lang natin, add natin yan. Wing Bites. Tapos, meals ulit. Meals and entertainment. Add natin yan. Zelle. Tapos, parang mayroong asterisk dilan. Parang ano to eh. Kumbaga, Upwork. Parang meron siyang contract and labor. So, search na natin yan. Receive money. Parang siyang PayPal, kumbaga. So, ayan. Parang bayad niya sa kanyang pinagtrabuhan. So, tap natin kung merong Zelle. So, walang Zelle. Add nyo lang yan. Lagay natin to sa contract. Ayan, contract and labor. So, itong Airbnb. Ano to eh. Mga room for rents, for 24 hours, for stay. Ayan. So, type natin Airbnb. So, walang Airbnb. Save natin. Tapos, ano to? Travel expenses. Mas gusto ko itong travel expenses na general admin. Ayan, kasi kapag nagta-travel tayo, usually, pag mag-liquidate, nalalagay yan sa mga admin expenses eh. So, travel expenses, general and admin expenses yan. Susunod, itong Sheraton Hotel. So, same pa rin. Travel expenses pa rin natin yan ilalagay. So, walang Sheraton. Ano lang natin? Add natin. Sheraton Hotel. Dito tayo sa travel. Ayan. McDonald's. So, alam na natin kung ano yung McDonald's. So, walang McDonald's. Add natin. Then, meals ulit. Yun. Susunod, itong Zelle ulit. So, parang kanina lang yung contract.
pero meron na tayong record niyan. So, tag natin as contract labor. Ito, bank transfer. Ano ulit yan? Bank charges. Bank charges. Ayan. Click nyo yung add. Rent expense. Of course, rent expense yan. Kalaw building. Building. So, pwede nyo namang research yan, ano? Kalaw building. Ano ba to? Oh, parang siyang parintahan eh. Parintahan ng mga gusto mo ng space, more space, parintahan. So, rental expense siya. So, type mo yung rent. Ano to? Ito, rent or lease payments. Pwede namang rent expense, pero dito tayo rent expense. Ayan, so online payment na naman. Tag natin yan as bank charges ulit. Add lang natin, save natin yan. Bank charges. Ayan. Sunod itong Shell. So, ano to? Gas station to. Shell. So, walang Shell. Add nyo lang yan. Then, gas. Ayan, hanapin natin yung gas. Ayan, gas and fuel. Ayan. So, parking fee. Alam na natin yan. Of course, mga parking fee ng mga businesses. Hanapin natin dito sa parking. Ayan, parking and toll. Bank transfer, ayan, ano ulit yan? Bank charges ulit natin yan. Ayan, so bank charges. Yun. So, Zelle ulit. Last but not the least, contract labor natin yan. Zelle. Ayan. Contract labor. Ayan, so basically natapos na tayo sa 39 transactions from Chase Bank. Nakita nyo, naka-check na siya. So punta tayo dito sa, makikita nyo sa for review natin, for categorization, 0 na. Tapos dito tayo sa categorize. Ayan, ito yung mga 39 transactions na na-categorize na natin. So kung itatanong nyo ano itong excluded, ang excluded mga bosses, parang nag-delete ka. Kumbaga kung na-point mo na parang double transaction siya, so kailangan mo siyang i-delete. Kapag na-delete mo siya, pupunta siya dito sa excluded. Ayan, so from review, napunta sa categorize. After mong makategorize, tapos kung mayroon kang gustong i-delete, mapupunta siya dito sa excluded. Ayan, so susunod naman ang i-categorize natin is itong credit card. Okay. Okay, so dito naman tayo sa credit card transactions. Okay, so dito tayo magsisimula sa beef o brady. So make sure mga bossang na naka-per date yung transaction para hindi kayo malito. So click nyo lang itong parang triangle dito. So January 1, 2025, beef o brady. So si beef o brady is meals and pagkainan. So kung i-search nyo yan, ayan so yan yung mga pagkain niya. So under meals natin yan. Beef, meron ba? So walang beef o bradis. So add lang natin yan. Tapos medyo mahina yung internet ko mga boss. Yan, sobrang hina. Ayan. Sobrang hina niya. Ayan. Save. Meals and entertainment. Ayan. Add natin yan. Chevron. Ano to? Gas station to. Ayan. So, sa gas. Ayan. Pizza Hut. Pagkainan to. Ayan. So, meals and entertainment. Ayan. Delta Air para itong sa sa kung sa Pilipinas, Cebu Pacific, yung mga ganyan. Freight siya. So kung
kung isi-search nyo yan, yan. Yan, parang siyang ano eh, pilot working agreement, pilot career path program. Ay, hindi ito. Para itong mga flight kumbaga eh, sa ibang bansa. Ayan. So, ano natin to? Travel natin to. Under travel. Tapos, general admin expenses. Ayan. So, uber.com. Ano to? Parang ano, kung may ano ka, iuutos. Parang, ano pa, yung mga Uber sa Pilipinas. So, pareha lang yan. So, hindi siya PayPal, Uber lang. So, add nyo natin. Ano natin yan? Contract. Sunod itong FedEx. Ano to eh, parang deliveries. Ayan oh, ship online. Track deliver. So, add nyo natin yan. Ayan, FedEx. Ano to? Freight. Parang delivery. Baga. So, dito tayo sa cost of goods sold. Subway, ano to eh? Yung parang sa tren. Tapos, ano to? Mga pagkainan. So, copy nyo yan. Search nyo sa Google. Double check nyo. Parang mga stall, kumbaga. Ayan oh. Stall, pagkainan, mga fast food, kumbaga. So, ayan. Subway. Meals. Tag natin yan as meals. Entertainment. So, ditong Hampton Inn. So, travel expenses natin yan. Hampton Inn. Okay, so add nyo natin yan. Then, save. Tapos, travel. Ayan. Texas Roadhouse. Ano to? Pagkain to. Google natin yan. Ano? Mga steaks, mga bone ribs. Ayan. Ayan. Meals. Auto payment. So, ano to? Parang charges, kumbaga. Auto payment. Add natin yan. Tapos, dito tayo sa bank charges. Ayan. Susunod itong Domino's Pizza. Of course, pagkain. Pagkain. Pizza. Ayan, add natin yan. Tapos, tag natin siya sa meals. Ayan. Car Wash USA. So, alam na natin yung ano yan. From the name itself pa lang. Save natin yan. Tapos, ano siya? Auto expense. Ayan, sa auto expense. Of course, sa mga kotse yan eh. Chevron ulit. Ayan, so, gas station. Yan, naka-auto-tag na siya as gas and fuel. Add natin yan, diretso. OpenAI, ano to? ChatGPT. So, subscription yan. I'm sure, kilala nyo na si ChatGPT. Add, subscription. Juice and subscriptions. Advanced auto parts. So, ano to? Mga auto expense. Ayan. Under auto expense. Yun. Add. GoDaddy, ano to eh? Parang subscription to. Si GoDaddy, double check natin sa Google para sigurado tayo. Ayan, domain. Parang siyang nag-host siya ng mga domain, yung mga websites. So, ano to? Juice and subscription. GoDaddy. Ayan. Click add. Chick-fil-A, ano to? Pagkain to. Ayan, so double check natin. Ayan oh, delicious chicken sandwiches. Pagkain. Masarap siguro kumain dito, ano? Ayan, so meals. Susunod itong Russell Do It. Parang ano to eh. Parang kung may
contract. Di ako sure ha. It offers building and hardware supplies. So, para siyang mga building supplies, hardware, kumbaga. So, pwede natin siyang itag as furnitures and fixtures. Ayan. Save natin yan. Furnitures. Ayan. Sunod itong Tzatziki Mediterranean Cafe. Pagkain to. Ayan. So, save nyo lang. Meals. Tapos, interest charge pay. Ano to? Bank charges. Save nyo lang. No. Bank. Ayan. Click add. Walmart, ano to parang grocery store. So, double check natin. Ayan, So, marami siyang mga pagkainan din. So, sa meals natin, tag natin siya sa meals. Meals. Ayan. Pablo Restaurante. Pang Spanish yung datingan. So, of course, ano natin yan? Meals. So, save nyo lang. Meals. Ayan. Residence in, travel expenses. Ayan. Save nyo lang. Travel. Ayan. Sunod itong Walmart ulit. So, meals and entertainment pa rin. So, kung nagtataka kayo, bakit meron ng agad sinasuggest si QuickBooks? Because meron tayong nakategorize dati na Walmart. So, sinasuggest niya agad yan ni QuickBooks. Pwede naman tayong mag-create ng rule. Pero later, sa susunod na content, i-explain natin kung para saan itong create rule para mapadali yung pag-categorize natin. So, add muna natin dito. Susunod itong Google domain. Dues and subscription to. Yung mga domains. Ayan. Save nyo lang. Then, juice. So, dalawa na lang. Etong si Intuit QuickBooks. Subscription to Intuit QuickBooks. Ayan. Save nyo lang. Then, juice and subscription. Ayan. Last but not the least is etong Weho parking meters. Of course, parking toll ito. Ayan. So, save nyo lang. Then, sa parking. Ayan. Yun. So, tapos na tayo. Tapos na tayo sa Chase Bank. Tapos na din tayo sa credit card. So, andito yan makikita natin lahat sa categorize bar. Ayan. So, importante mga boss na proper natin yung categorization kasi dito mag-reflect ito sa natin, sa balance sheet and then sa profit and loss. Kapag mga expenses mga boss, automatic sa profit and loss yan mag-reflect. So, sample lang. Dito tayo sa reports. Then, standard reports. Dito tayo gagawa ng mga dito natin mag-provide ng mga reports kay client. So, para meron lang kayong idea, dito tayo sa profit and loss. Yan, dito magtatag yung mga natin. So, kailangan nyo muna yung mga date. So, yung date is nung nilagay natin is yun? From November 1, 2025 to 31. January 31. Yan. So, eto yung mga nakategorize natin. Yung advertising, auto expense, gas and fuel, yung mga bank charges. So, dito magre-reflect lahat ng mga expenses. Okay, so, yan. See, profit and loss. Okay, so later, mag-reconcile tayo ng mga account. So,
Stay tuned pa rin sa channel natin para para malaman nyo kung paano ang proper na pag-reconcile ng account within a full month. So, isang buong month yung i-reconcile natin. Kasi, nag-categorize din tayo ng isang month din. So, mag-reconcile din tayo ng isang buong buwan. So, yun lang. So, if you find this video helpful mga boss, please naman po mag-like and subscribe kayo, and kung pwede i-share nyo para mas marami pa tayong matulungan ng mga learners ng QuickBooks Online. So, yun lang. Stay safe and see you soon.